po yung sukat ng base. Yung request po ng may nag-request po. Ito ang sukat ng base na ginawa ko. 3 feet siya. Yung haba niya mula dito hanggang dito 3 feet. Bali sa centimeter 92.5. 92.5. Ito naman ang lapad niya mula dito hanggang dito 35 cm. 35 cm. Tapos ito naman, itong kabitan ng makina 20 inches o sa centimeter is 50.8. Itong pinaka kabitan niya lang ng kabitan ng hawakan 6.5 cm. Yung ginamit kong materyales angle bar na 2x2 by 1 1/4. Ito, itong frame niya dito. Para hindi siya masyadong magalaw. Ito naman, itong kabitan ng 1 1/2 na lang siya na angle bar. Ito, kabitan ng makina. Tapos ito, 1 1/2 na lahat yan. Ito pala, ang ginamit ko dito, GI pipe na para hindi masakit hawakan. 1/2. Tapos ito naman, tong space na to, yung distance niya, depende na yan sa makina nyong ikakabit. Doon ko na yan sinusukat. Kasi yung kinabitan ko, yung sinukatan ko, R180 yun eh. Ang sukat nun, 16. Gitna sa gitna, 16 cm yun. Ito, tapos dito yung base, yung sa water pump naman is U80. Kaya yun lang rin yung sinukat ko. Hindi ko na masyadong natandaan yung sukat niya dahil pinatong ko na lang yun dyan, inaktwal ko na. Dito naman sa pagbubutas ng kabitan ng tornilyo, yung para sa pag-adjust, kasi pag lumuluwag na yung belt, ito yung adjustment nya. Halimbawa 17 yung makina, yung kabitan nya ng tornilyo ay 17 ang haba. Pagka nagbubutas kayo mula dito hanggang dito, yan 17. Tapos pag nagbutas kayo mula dito hanggang dito, kailangan mula dito 17 hanggang dito 17 din. Parang paglipat nyo ng halimbawa pagsukat nyo ng ganyan mula dito hanggang dito, pagsukat nyo ganon din mula dito hanggang dito, para yung adjust ng makina parehas. Kasi kung minsan ang nangyayari sagad na dito, nasa kalagitnaan pa lang dito. Kung minsan naman sagad na dito na malaki pa yung space dito, kaya yung adjust ko konti lang. Ganito din sa water pump, ganon din ang sukat niya. Pag nagsukat ka mula dito hanggang dito, tapos pag sukat mo dito hanggang dito, para pag nag-adjust madali. Tapos ito, ang importante pala dito, tong kabitan na to, kasi dyan ka magkakabit ng tornilyo sa ilalim. Pag kinontra mo ng pihit, kailangan ito nakaangat para yung nakakalusot yung labi mo dito sa ilalim. Dito sa ilalim nito, yan nakakasuot yung labi mo. Kailangan nakapatong siya dito. Diyan sa dalawang angle bar na yan, hindi siya nakatutok, nakapatong siya, nakaangat siya. Ang ginagawa ko dyan, bali nakapaganon yung angle bar. Yan, nakapaganon. Tinutukuran ko na lang dito yan para hindi siya yan, tinutukuran ko na lang. Kaya yan ang kabit niya, nakakabit siya ng ganyan. Yan, kabilaan nakaganyan. Yan, para yung kabitan ng tornilyo dito madaling pihitin. Yung nandito, yan, itong dalawa na ito, nakapatong siya. Dito naman kasi ito, kaya mo nang suotan ng gabi yan, kaya nakatutok na lang yan dito. Kaya ng ng liabi dukutin. Ito lang ang medyo dyan,
Kasi pag nagkabit ka nga dito at nakatutok, yung iba kasi nakatutok ng ganun eh. Nakaganyan siya, nakatutok siya dyan eh. Yan. Ngayon, ito namang frame dito sa gilid, hindi mo na masuot yung llabe dyan. Kaya ito, inaangat ko to, nakaangat yan. Yung dalawa na yan. Ito ha, basta ulitin ko ulit na 3 feet. Ang sukat niya, 3 feet. Yan, ito. Ito naman 35. O, yung 3 feet o 92.5, ito 35 ang lapad. Okay na.